Sa panimula po ng ating pong paglaland prep ay sinigurado po natin na talagang bistay at malambot po ang lupa na ating pagtataniman ng kamote. So ang ginamit po natin dyan ay yung tractor na may kalakasan po ito at may kalakihan itong tractor nito. Kung mapapansin nyo po, medyo hirap po yung pinsan ko kasi talagang lumalaban po yung tractor. At yung lupa naman po ay medyo may katigasan. Ngunit pinadaanan po namin ng 2-3 beses at lumambot naman po. Kaya nga po talagang bistay na bistay ang lupa na yan bago tayo nagsimula dyan magtanim. So ang proseso po na ginamit namin dyan ay gumamit po tayo ng deep flow para talagang malambot at bistay yung lupa. At sa mga kapatid natin na nagtatanim at sa mga kaibigan po natin na nakakakilala sa akin, ito po si Mr. Organico. Please subscribe my channel at magtulungan po tayo upang iangat po ang ating agrikultura. Maraming salamat po. Ayan, malapit na po kaming matapos magtanim. Bali, 3 days na itong tinatanim namin. Medyo na-delay lang gawa ng umuulan-ulan nung mga nagdaang araw. Pero halos tapos na siya. Oh. Okay. So, ayan yung kasama ko, si Kuya Dudoy. Expert namin na nagtatanim. At saka yung isa, pinsan ko yon. Ayan. So, lapitan natin sila. Ayan, pakita lang namin yung kung paano tanim na ginagawa namin. Ayan si Kuya Dudoy. Bali, 4 o kaya 6 na node yung nilalagay niya sa isang taniman, sa isang section ng pagtatanim. Yan. So bali nakahili-hilera yan. Meron kaming konting espasyo dito. Yan, in case na lumakas yung ulan, at least meron dadaanan. Yan, ganyan yung ginagawa yan. Pinagsasalubong niya yan. Okay. Tapos tatabunan ng lupa. Yan. Sabi ni Kuya Dudoy, hindi raw pwede magkabaliktad dyan kasi mamamatay yung tanim o yung punla. So dapat yung mga mata ng suloy ng kamote, baging, dapat nakalabas siya. So nakasunod siya doon sa kung saan yung dulo ng kamote. Yan, para hindi mamatay. At yung pinsan ko naman, bali sineset aside niya yung mga punla na itatanim ni Kuya Dudoy. Yan, busy yung dalawang yan. Ang aking magigiting na kasama dito. Yan. Sa ngayon, tiyaga-tiyaga lang talaga muna. Pag nag-ani kami, aba, yan ang sinasabing gapigo gapala. walang mahirap sa masipag at matyaga na nagtatanim. Ang amin pong layunan hindi man kami kumita, at least mabuhay ng maayos yung aming mga tanim at makita namin kung anong mas magandang gawin sa mga susunod na pagtatanim. Di ba, Kuya Dudoy? Oo. Ganun lang, laban lang. Laban makabayan. Laban lang. Kapag binigyan kami ng Panginoon ng madaming ani, abay, siyempre magse-celebrate tayong lahat. Ganun lang yon. Kung hindi man, okay, sa susunod, babawi. Ganun lang diskarte namin dito. Samahang magkapatid. So dito sa may gilid-gilid na yan, ayan, may mga nilagay-lagay na rin akong punla dyan. Ang prime na nakalagay ko dyan is yung luya. Kaya lang yung luya hindi pa masyadong tumubo kasi kakatanim lang na nakarang araw. Pero dito sa may dulo na to, meron na dito mga nakatubo-tubo kahit paano. Ayan. Yan, tulad nito. Yan o, maliit pa. Kakatanim lang yan. Yan o, tulad nun o. Paano ba makita? Zoom natin. Yun, yung maliit na yun. Luya yan. Yan. Luya yan. Yan. Kasi ang luya medyo
mabagal siyang tumubo kumpara sa ibang mga halaman. Pero once na nakatubo yan, dire-diretso na yan. Yan, mayroon dito medyo malaki-laki ng konti. Sobrang mahal ng luya ngayon kaya dinagdag ko rin yan dito sa mga gilid-gilid. Ayan. Meron akong tinanim na isang pirasong mangga. So, ayan. At meron tayo ditong madaming guyabano. Yan, halos sa papaligiran tayo ng guyabano. Ito kalamansi ito. At yung mga kalamansi na nandoon, ang daming bunga. Hitik sa bunga. Kahit itong guyabano dito, napakadaming bunga nito. Halos hindi namin maubos kainin. Ayan o. Kahapon kumuha kami dito halos mga 8 yata o 10 piraso. Ayan, maraming bunga yan hanggang doon sa taas. Ayan o, kita mo yan o. Yan ang sinasabing kapag may tinanim, may aanihin. Ayan o, kita mo yung kalamansi natin dito o. Maliit pa, pero hitik sa bunga yan o. Ayan. Kung titingnan mo yan, maraming bunga yan. Hindi pa namin yan nilagyan ng fertilizer, basta lang siyang bumunga. Walang abo-abono yan. Yan. Hanggang dun yan sa baba, marami tayong tinanim yan. Ayan, hanggang dun. As meron din tayo dyan na, yung mataas na yan, avocado. Tapos ilang pirasong mga yan, saging saba. Tapos yung mga puting sako na yon, luya rin ang laman yan. Yan. Sa baba kasi sapa yan eh. So baling ginawa namin dyan ni Miko, nilagyan namin ng fence o yung bakod na lupa na sako. Nilagay namin sa sako, tapos nilagyan namin ng luya para at least mapakinabangan. Alright, thank you.